Sa silangang bahagi ng Visayas ay ang probinsya ng Samar. Makikita ang sentro nito, ang lungsod ng Catbalogan. Isang lungsod na 98% ng lupain ay kabundukan. Dito, ang pagsasaka ay hindi lamang trabaho. Ito ay laban sa kalikasan. Mula sa tagtuyo hanggang sa baha, ang epekto ng climate change ay nagbabanta sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa seguridad ng pagkain ng mga residente. Ngunit sa kabila ng hamon, hindi sumusuko ang Catbalogan. Sa halip, ito'y lumilikha ng mga solusyon, mga hakbang na hindi lamang nakabatay sa agham, kundi sa sama-samang pagkilos ng komunidad. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, unti-unti nang binabago ng mga Catbaloganon ang paraan ng pagsasaka. Mula sa tradisyonal tungo sa makabago, mula sa kahinaan tungo sa katatagan. Sa ilalim ng Food Security Plan ng Catbalogan City, isinasagawa ang serye ng mga inisyatibong nakatuon sa climate resilient agriculture. Mga solusyong tumutugon sa hamon ng pagbabago ng klima. Sa gitna ng hamon ng climate change, isang kwento ng pag-asa ang umuusbong. Noon pa man, gumagawa na ng mga pamamaraan ang LGU Catbalogan upang masolusyonan ang problema sa agrikultura, dulot ng mabundok at maburol na mga lupain nito. Isa na rito ay ang pagtayo ng Catbalogan City Agro-Industrial School o CICAIS noong taong 2017 sa Barangay San Vicente upang magsilbing training grounds para sa makabagong henerasyon ng mga magsasaka na siyang magiging kaagapay upang makamit ang sustainableng pagsasaka. Catbalogan City Agro-Industrial School is funded by the LGU. The school is the only agricultural school in Catbalogan City Division. Hinihikayat ng aming mayor na ang aming mga estudyante ay maturuan ng at least makabagong agrikultura. Sa ganung paraan ay makakatulong din ang aming mga estudyante na makapag-produce ng mga pagkain na pwedeng ma-sustain sa ating bayan ng Catbalogan City. Sa Barangay Old Mahayag, isang simpleng solusyon ang magpapabago ng buhay, ang Small Farm Reservoir. Kinokolekta ng mga SFRs ang tubig ulan na nagbibigay ng maasahang supply ng tubig sa panahon ng tagtuyo. Pinuntahan natin ang lugar sa Barangay Old Mahayag kung saan naroon ang kasalukuyang itinatayong 4 na water impounding ponds o small farm reservoir. Malaki may tutulong ng mga impounding water na ganito kay pag ang panahon kasi ngayon bigla ang ulan. Tatlong araw biglang ulan tapos ilang linggo naman walang ulan. Kaya wala kaming source na mapagkukunan ng tubig. Kaya ngayon ito na. Pag panahon ng katulan, may impound namin yung tubig kasi may kompleto naman yan. May mga valve na ilalagay kami, mga tubo para pag magamit na kami papunta sa palayan namin, mayroon na bubuksan na valve. Malaki ang may tutulong nito sa mga magsasaka. Kasi kung natural lang na pananom yung amihan at saka yung tawag nila season, 2 tanim sa isang taon, pag wala ka impounder, pwede nga isang taon, isa lang beses magtatanim. Ngayon, dahil dyan sa impounding na yan, may permanente kaming tubig, mapupwede na kami makatanim ng 3 beses sa isang taon. Ayon kay Barangay Chairman Juanito Basal, gagamitin din ito bilang palaisdaan ng tilapia. 2 benepisyo sa isang proyekto.
Sunod nating binisita ang mga upland barangays ng Albalate, Cagutian at Tuturingon. Sa tulong ng Modified Farmers Field School, dito ay unti-unti na nilang ginagawa ang contour farming, ang pagsunod sa hugis ng kabundukan upang maiwasan ang pagguho ng lupa at mapanatili ang tubig nito. Maganda ang contour farming kasi yung mga magsasaka, yung sinasaka nila, palagi nilang sinasaka yan. Yung taba ng lupa, pag umulan, nawawala. Pag kinontour farming, hindi na, may harang. Kaya yung itinatanim dyan, diro-diretso. Yan ang mga mani, pinya. Yan ang contour farming din ay tinanim. Siguro po pag kinuha ang palay, makikita ito yung mga pinya dyan. At saka yan ang umpisahan ng mga magsasaka na magsaka sa kanilang lupa, magko-contour farming din sila sa susunod. Tuloy-tuloy na yan. Sa mga taniman ng Silanga Farmers Association, dito ay pinakikita kung gaano kamahalaga ang greenhouse at raised bed farming technology upang labanan ang ditiyat at pabago-bago na panahon. So, nakakatulong yung greenhouses sa ating mga pananim, lalo na sa pechay, kasi ang nangyayari is control mo yung tubig na mailalagay sa pechay. Kasi hindi tulad ng pag walang greenhouses, direkta yung ulan na papatak sa pechay. So nalulusaw yung pechay kasi ayaw ng pechay ng sobrang tubig. Yung rain shelter natin or yung greenhouses, yung bubong niyan is UV film. UV film para protektahan yung pananim sa sobrang UV rays na nanggagaling sa ating araw. So na isang sample ng crops dito na nakikinabang sa rain shelter is lettuce. So ang raised bed technology ay paggawa ng taniman o kama ng taniman na mataas ang level sa lupa. So nakakatulong ito like sa isang area namin, yung isang area namin is nasa gilid lang siya ng ilog. So pag lumakas yung ulan, umabot ng 2 oras na malakas ang ulan, aapaw yung ilog. So yung taniman namin ito is malawak na kapatagan. Problema namin dito is yung pag-apaw ng tubig. Yan talaga yung pinakapangunahing problema namin. So yung ginawa naming strategy is gumawa kami ng matataas na raised bed. Tapos binalutan namin ng plastic mulch para in case na umapaw yung tubig sa ilog, aagos sa taniman namin sa malawak na kapatagan na yan, hindi niya masasalanta ang mga pananim at hindi masisira ang raised bed. Hindi lamang teknolohiya ang puhunan dito, kaalaman at pagtutulungan din. Sa bawat training, mas lumalakas ang ugnayan ng komunidad. Ang City Agriculture Office ay nagtuturo hindi lamang sa kasanayan, kundi ng pag-asa at pagkakaisa. So, yung City Agriculture, tinulungan tayo, inintroduce tayo sa mga makabagong teknolohiya ng pagtatanim. Kasi, maliban sa traditional way na pagtatanim ng mga farmer natin, meron kasi tayong mga bagong variety ng mga palay na hindi siya applicable sa traditional way. Kailangan talaga yung mga makabagong technology. Hindi lang sa paraan ng pagtatanim, kundi pati sa paggamit ng mga machineries, mga bagong technology na makakatulong sa pagtatanim ng mga palay. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng mas malaking plano, ang Food Security Plan ng Catbalogan. Sa pamamagitan ng mga batas at programa, tinitiyak ng lungsod ang pangmatagalang seguridad ng pagkain at kalikasan. So ang Food Security Plan natin ay magbibigay ng malinaw na direksyon para mapataas natin ang produksyon natin sa agrikultura at saka sa pangingisda. At maging matatag yung
agrikultura natin, ang sektor ng agrikultura at fisheries sa mga hamon ng climate change. So, yung binubuo natin na food security plan ay hanggang sa 2040 yun. So, bali aabot ng 15 years. So, maliban sa pagiging food secured ng Catbalogan, sa tingin ko mayroon din siyang potential for commercial agriculture at maging supplier ng mga produkto sa ibang bayan. Ang Catbalogan kasi mayroon siyang malawak din na mga lupain. Although may challenge lang tayo kasi ang lupain natin dito, ang terrain, mostly rolling to mountainous. Pero sa tamang mga teknolohiya, masusolusyonan din natin yan. Ang kwento ng Catbalogan ay hindi lamang tungkol sa pagsasaka. Ito ay tungkol sa katatagan, pagbabago at pag-asa. Sa pamamagitan ng talino ng komunidad at suporta ng lokal na pamahalaan, ang Catbalogan ay nagpapakita na posible ang isang kinabukasan na ligtas sa pagkain kahit pa sa pinakamatarik na mundo.